Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyan mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Hindi nalugod ang Diyos sa maluho at marangyang pamumuhay ng mga lider ng Israel, habang marami sa mga maliliit na mamamayan ang naghihikahos. Tutudlokan ng Diyos ang lahat ng uri ng pagmamalabis tulad ng ginawa niya sa panahon ni Amos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na miginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahiga sa magarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak, at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit, itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin.
kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa napi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, iyong pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingaw. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong walang hanggang hari ang Diyos na poon nabubuhay lagi, ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin.
si Pablo kay Timoteo na manatiling tapat sa pananampalataya hanggang sa pagdating ni Jesus, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo. Ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y iahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapariyan.
at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 26 na linggo sa karaniwang panahon. At patuloy na tayo po ay inaanyayahan ng ating mga pagbasa na pagnilayan ang ibinibigay sa ating mga mabuting balita, no, ang mga salita ng Diyos upang mas maintindihan natin kung ano ang buhay na naghihintay sa atin, na nakadepende sa buhay na isinasabuhay natin ngayon. Ano po ang naalala ninyong mensahe nung nakalipas na linggo? Sige nga, isip nga muna. Marami yun, di ba? Sabi ko, maraming pwedeng i-quote, maraming pwedeng i-post sa social media, sa Twitter, sa Facebook, sa lahat ng social media account. Marami doon, no, ng mga salita. Wala? Tulala. Tulala na naman. Ang isang natatandaan ko po, no, para mas maintindihan natin itong ebanghelyo, ang sabi ni Jesus doon sa talinghaga, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa pakikipagkaibigan. Kasi di ba tungkol sa katiwala, no, na winawaldas yung ari-arian ng may-ari at dumating ang oras ng pagsusulit. Sabi, hindi na kita gagawing katiwala, kaya isulit mo na sa akin. Naging maagap, no, yung katiwala, kaya kahit na natanggal siya, nagkaroon pa rin siya ng maayos na buhay. At doon pinuri ng may-ari o ng Panginoon ang mandarayang ito dahil naging maagap. Wala pa rin, blanco pa rin. Okay. So, sabi doon, gamitin ang kayamanan ng mundong ito sa pakikipagkaibigan. Ano bang mapapala natin kapag nakipagkaibigan tayo gamit ang mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos? Ano bang makukuha natin dito? Kapag nagbigay ka nga, maglalabas ka, ibig sabihin mawawalan ka. So pag nagbibigay, handa kang mawalan. Pero sa taong nagbibigay, dahil sa pagsunod sa Diyos, kahit kailan, hindi na uubusan yan. Yung mga takot mawalan, yun ang mga nagiging madamot. O ngayon, para mas maintindihan natin yon, may kwento na naman, no? Isang mayaman at si Lazaro. Yung mayaman nang mamatay, napunta sa impyerno. Yung pulubi, si Lazaro, nang mamatay, napunta sa langit. O ngayon, sa estado ng buhay natin ngayon, nasaan ka? Taas nga ang kamay ng mayaman. Siyempre, wala na naman, di ba? Wala namang umaamin na mayaman na eh. Kahit naman mayaman na, hindi pa rin maamin na mayaman na ako kasi hindi talaga tayo nakokontento. So, ibig sabihin, pag tinanong ko, taas ang kamay ng lahat ng mahirap.
Wala din. So hindi nyo talaga alam ano nga ba talaga ako, di ba? O, confused na. O, anong ginagawa natin dito? Tayo hindi nagiging totoo sa sarili natin. Hindi tayo nagiging totoo pagharap sa Diyos. O. Pero ito ang totoo. May pagkakalagyan tayo. Ano man ang estado natin sa buhay, may pagkakalagyan tayo pagdating ng araw. Langit o impyerno. Depende nga po sa pagsasabuhay natin ng buhay dito sa mundong ito. Huwag natin sanang ma-misunderstood itong ating ebanghelyo na kapag sinabing mayaman, naku, impyerno yan. Lahat pa naman ng tao gustong yumaman. At huwag nyo ring aakalain na automatic kapag mahirap, kapag pulubi, langit. Hindi ganon. Ano? Ang sinasabi lang, no, na nais na marahil, no, mapagnilayan natin. Kasi itong mayaman, sabi nga sa pagkakadescribe, nagdaramit ng mamahalin, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Ano pa? Samantalang, si Lazaro, pulubi, may sakit na, may sugat pa, walang tumutulong, buti pa yung aso, dinidilaan yung sugat niya, at ng pakiramdam, no? Na kapag dinidila, inaayos yung sugat, di ba? Gumiginhawa, buti pa yung aso. Pero yung mayaman, walang paki. Yun ang nagpadala sa kanya sa impyerno. Hindi dahil lang, no, yung sa damit, no, magpunit na lang tayo, okay na, hindi yun eh. Kundi yung mayroon siyang pagkakataon, mayroon siyang kapangyarihan, mayroon siyang otoridad na tumulong, pero hindi niya ginawa. Nagpasasa lang siya. Nag-aksaya nga eh. Di ba? Kasi may mga natatapon na pagkain eh. Imbis na ibigay na ng maayos, hayaan mo yung matapon, hayaan mo yun ang pulutin ni Lazaro. Si Lazaro naman, hindi dahil mahirap siya, kaya siya napunta sa langit. Kundi dahil kahit na ganon ang kanyang katayuan, ang kanyang sitwasyon, hindi gumawa ng masama. Kumbaga, nagtiis sa buhay na ito. Kaya sabi nga, no, inaaliw na siya sa langit. May dulot yung lahat ng pagtitiis natin dito sa mundong ito. Ano man ang paghihirap natin na nararanasan, may ginhawang naghihintay. Pero kung magpapasasa tayo sa buhay na ito na para bang wala tayong kapwa, na tayo lang mag-isa, tayo lang ang dapat mabuhay, baka matulad tayo sa mayaman na habang buhay na nakakapasong apoy ang ating maranasan. Yun pa lang, no? Sana wag mong aalisin sa isipan mo, ha? Totoo ang langit, totoo ang impyerno. Isipin mo na yan, ngayon pa lang, saan ka mapupunta. Kasi pag hindi mo iniisip yan, mabubuhay nga lang tayo lang, sarili lang natin, wala tayong pakialam sa iba. Kasi wala naman basta mabubuhay lang ako. Marami nga sa atin gustong mabuhay ng 10,000 years. Ilan ba? Habang buhay? Tanungin nyo yung katabi ninyo, kailan mo gusto? Sige nga. Kailan mo gusto? Di ba wala Wala naman. Pero yun naman ang realidad. Sayaw at gusto mo, time's up. Pagsusulit na. Sasabihin na tayo, sa langit o impyerno. At malinaw din,
Pag napunta ka na sa isa man dyan, hindi ka na pwedeng tumawid. Kaya ngayon pa lang, may pagkakataon tayo, ayusin na natin. At mabuhay ayon sa hinihingi ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lubusan mo kaming iniibig, Ama, kaya't pinasok mo ang aming pagkatao liban sa kasalanan. Tulungan mo kaming tanggihan ang aming pagkahilig na maligaw at tulutan mo kaming matularan ang iyong pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Ang ating pong itutugon, Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, buksan mo ang isip at puso naming iyong simbahan upang hindi kami magbulag-bulagan sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid na nakararanas ng diskriminasyon at pangbubusabos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, liwanagan mo ang mga puso at isip at kalooban ng aming mga lingkod bayan upang ang lahat ng kanilang pagpapasya at pagkilos ay tuwinang nakatuon sa papuri at pagtataguyod ng iyong kabanal-banalang pangalan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, ingatan at gabayan mo ang mga kapatid naming seafarer. Itaguyod at panatilihin mo ang kanilang mga pamilya habang sila'y malayo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, yakapin mo ang aming mga kapatid na kasalukuyang nahihirapan sa kanilang mental health. Naway makatagpo sila ng mga ginhawa at pag-asa sa iyo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Dulog din. Mapagmahal naming Ama, tanggapin mo ang aming mga yumaong mahal sa buhay sa kadalisayan ng iyong walang hanggang pagtatalamitam. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga kagalingan at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, hinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus na naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus na naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong
ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.